pinagpalit sa kayamanan at itinuring na baliw ng sariling dugo. Habang nakaratay siya sa dilim, nagpapakasasa sa karangya. Anang mga ahas sa kanyang paligid. Wala na siyang silbi, hintayin na lang nating mamatay. Hagik-gik ng kanyang matalik na kaibigan. Ngunit hindi nila alam, may isang lalaking handang itaya ang buhay upang itayo siya mula sa abo. Oras na para maningil, babawiin niya ang lahat ng ninakaw sa kanya. Ngunit sapat ba ang pag-ibig upang maghilom ang mga sugat ng pagtataksil? Baliw na siya, Lucinda. Konting saksak pa ng gamot. Sa mental na ang bagsak niya at sa atin na ang buong kumpanya. Siguraduhin mo lang na walang makakapansin. Celestino, nakakasuka na ang araw-araw na pagpapanggap na naaawa ako sa pilay na yan. Sa likod ng makapal na pintuang kahoy, ang mga salitang yon ay tila mga punyal na walang awang itinarak sa dibdib ni Isadora. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair sa gitna ng madilim na silid, balot ng lamig at pangungulila. Nanginginig ang kanyang mga daliri na may bahid ng natuyong pandikit. Hawak niya ang mga basag na piraso ng picture frame ni Aurelio, ang nag-iisa niyang asawa na binawian ng buhay sa trahedyang sumira rin sa kanyang sariling mga binti. Kinabukasan sana ang anibersaryo nila at buong umaga niyang pinilit na buuin ang nawasak na kwadro gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay bilang isang munting alay ng pagmamahal na natitira sa kanya. Ngunit ang mga boses mula sa pasilyo ay nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Boses iyon ni Celestino, ang pinsang buo na itinuring niyang kapatid. At ang sumagot ay walang iba kundi si Lucinda, ang matalik niyang kaibigan na walang patid ang pag-iyak sa kanyang balikat noong ilibing si Aurelio. Namanhid ang buong katawan ni Isadora. Nawalan ng lakas ang kanyang mga kamay. Bumagsak ang kwadro sa sahig at kasabay ng pagkadurog ng salamin ay ang tuluyang pagkawasak ng lahat ng pinaniniwalaan niya. Ang tunog ng mga nagtalsikang bubog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid, isang malupit na patunay na wala na siyang kakampi. Pamilya at matalik na kaibigan, ang mga taong pinagkatiwalaan niyang mag-alaga sa kanya, sa kanyang pagkalumpo, ay ang mismong mga demonyong nag-aabang sa kanyang kamatayan. Narinig niya ang unti-unting paglayo ng mga yabag at ang mahinang halakhak sa labas na tila kumukutya sa kanyang kaawa-awang kalagayan. Naiwan si Isadora sa gitna ng dilim. Isang nakakabinging iyak ang nais kumawala sa kanyang lalamunan. Ngunit walang tinig na lumabas. Wala siyang lakas upang sumigaw. Pakiramdam niya ay wala siyang karapatang magalit dahil sa tingin niya ay isa na lamang siyang pabigat sa iba. Mariin niyang kinagat ang kanyang ibabang labi. Pilit na pinipigilan ang paghagulgol hanggang sa malasahan niya ang bahagyang alat sa kanyang labi. Dahan-dahan niyang iniyuko ang kanyang katawan at pilit na inabot ang mga nagkalat na bubog sa sahig gamit ang kanyang manhid na mga daliri. Hindi niya ininda ng humiwa ang matatalim na dulo sa kanyang balat dahil ang sakit sa kanyang mga kamay ay walang binatbat sa hapdi ng pagkakanulo na nagdurugo sa kanyang puso. Ilang saglit pa, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok ang liwanag mula sa pasilyo na naglantad sa kanyang kalunos-lunos na anyo. Isang matangkad na lalaking hindi niya kilala ang nakatayo sa hamba ng pinto. May dalang pilak na bandehado ng pagkain, si Laziel. Huminto ang binata nang makita ang sitwasyon sa loob ng silid. Inangat ni Isadora ang kanyang mukha, luhaan, sugatan, at punong-puno ng galit sa buong mundo. Tiningnan ni Laziel ang mga nagkalat na basag na salamin. Ang larawan ni Aurelio na nabahiran ng dugo mula sa kamay ni Isadora. At sa huli ay tumitig ng diretso sa mga mata ng babae. Walang pagkaawa sa mga mata ng binata. Walang halong panliliit na madalas nakikita ni Isadora sa mga nurse at tauhan ng mansyon. Isang tahimik at mabigat na pag-unawa ang mababakas sa mukha ni Laziel. Tila ba naiintindihan nito ang bigat ng pagkadurog ng isang kaluluwa? Ngunit para kay Isadora, ang sino mang tumuntong sa mansyong yon
ay bahagi ng mga ahas na nakapaligid sa kanya. Ginamit niya ang natitirang lakas upang maging malamig at matapang. Ibinato niya ang isang piraso ng bubog patungo sa paanan ng lalaki. Lumayas ka. Paos at nanginginig na utos ni Isadora habang nakatitig sa pinto at tahimik na tinatanong ang sarili kung paano siya makakaligtas sa impyernong ito na nag-iisa. Bumagsak ang bandehado sa sahig dahil sa marahas na paghawi ni Isadora. Nagkalat ang mainit na sabaw, umusok ang masabaw na ulam, at nagkadurog-durog ang mamahaling porselanang pinggan sa ibabaw ng makapal na alpombra. Ginamit niya ang natitirang lakas upang iparating ang kanyang poot. Umaasang ang panibagong taong ito ay aalis din tulad ng mga nauna. Hindi ko kailangan ng isa na namang espiya sa pamamahay na ito. Magkano ang ibinayad sa iyo ni na Celestino para lasunin ako? Lumabas ka! Umalis ka sa paningin ko! Nakakapasong panlalait na sigaw niya, bagaman sa likod ng matatapang na salitang iyon ay isang pusong nagmamakaawang maligtas. Walang imik na lumuhod si Laziel sa gitna ng kalat. Hindi niya ininda ang init ng natapong sabaw na dumampi sa kanyang maong na pantalon. Gamit ang kanyang mga kamay, maingat niyang pinulot ang mga basag na piraso ng porselana. Sa kanyang isipan, pilit niyang pinatatahimik ang sariling pride. Umaalingaw-ngaw sa kanyang alaala ang tinig ng doktor sa ospital kaninang umaga. Nagpapaalala na 2 araw na lang ang palugit para mabayaran ang susunod na dialysis ng kanyang ina. Kailangan niya ang trabahong ito. Wala siyang karapatang masaktan sa mga salita ng isang babaeng halata namang nalulunod sa sariling dusa. Dahil sa inis na hindi man lang pumalag ang lalaki, sinubukan ni Isadora na ilayo ang kanyang wheelchair upang umiwas ng tingin. Ngunit sa kanyang pagmamadali, sumabit ang gulong sa makapal na tupi ng Persian carpet. Pilit niyang inikot ang bakal. Bumibigat ang kanyang paghinga hanggang sa tuluyan itong naipit. Isang matinding alon ng kahihiyan ang biglang sumakop sa kanyang buong pagkatao. Dati siyang pinuno na tinitingala ng lahat. Ngunit ngayon, kahit ang simpleng pag-usad palayo ay hindi niya magawa nang walang tulong ng iba. Namula ang kanyang mga pisngi at namuo ang mga luha ng matinding pagkabigo sa kanyang mga mata. Tumayo si Laziel, inilapag ang mga basag na pinggan sa isang tabi at tahimik na lumapit. Muling lumuhod ang binata sa kanyang paanan. Inaasahan ni Isadora ang isang tingin ng pagkaawa o pangiinsulto. Ngunit nang mag-angat ng paningin ang lalaki, puro lamang paggalang ang naroon. Dahan-dahang inangat ni Laziel ang gilid ng wheelchair at inayos ang pagkakabuhol ng alpombra upang makalaya ang gulong. Bago siya tumayo, napansin ng binata ang ilang patak ng sabaw na tumalsik sa mamahaling sapatos na pelus ni Isadora. Kumuha si Laziel ng malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at banayad na pinunasan ang dumi sa sapatos ng babae. Napakaingat ng kanyang mga galaw. Tila ba naglilingkod sa isang reyna na hindi kailanman nawalan ng korona, na siyang nagpatahimik sa nag-aalab na galit sa dibdib ni Isadora. Bumukas ng maluwang ang pinto. Pumasok si Lucinda, nakasuot ng magarbong bestida at may nakapaskil na balat kayong pag-aalala sa mukha. "O Isadora, bakit nagkakalat ka na naman? Pinapagod mo ang mga bagong tauhan." Malambing na wika nito. Subalit ang mga mata ay nanliliit na tila nagmamatyag. May hawak itong isang maliit na baso ng tubig at isang platito na may lamang mga kapsula. Nanigas si Isadora sa kanyang kinaupuan. Bumalik ang matinding takot sa kanyang dibdib nang makita ang mga gamot. Batid niya kung ano ang ginagawa ng mga kapsulang iyon sa kanyang isip. Pinapalabo nito ang kanyang paningin at nilulunod siya sa mga halusinasyon upang magmukha siyang nawawala sa sarili. "Ayoko niyan." Mahina, ngunit madiin niyang pagtanggi. Pilit itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Ngumiti si Lucinda, isang ngiting punong-puno ng lason. Lumapit ito at sa pilitang hinawakan ng panga ni Isadora. "Shh!
para ito sa ikabubuti mo, sabi ng doktor. Lumalala ang nerbiyos at pagkabaliw mo. Inumin mo na, best friend, para makapagpahinga ka na. Habang nakatayo sa isang gilid, tahimik na nagmamasid si Laziel. Napansin niya ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Lucinda habang isinusubo ang gamot kay Isadora. Hindi panginginig ng nag-aalalang kaibigan, kundi ng isang taong may madilim na itinatago. Nang sa pilitang malunok ni Isadora ang gamot, nakita ni Laziel kung paano unti-unting nawalan ng ningning ang mga mata ng babae hanggang sa bumagsak ang balikat nito at tuluyang nagpadala sa bigat ng nakakapanghinang gamot. Inutusan ni Lucinda si Laziel na lumabas na ng silid upang makapagpahinga ang pasyente. Habang naglalakad sa mahabang pasilyo palabas, napatingala si Laziel sa kisame. Napakunot ang kanyang noo nang mapagmasdan ang masalimuot na disenyong inukit sa kahoy ng kisame. May isang bahagi sa kanyang isip na nagtatanong kung bakit tila pamilyar ang hugis ng mga pinagbuhol-buhol na dahon at baging na yon, na para bang nakita na niya itong nakaguhit sa isang lumang papel noong siya ay bata pa. Pagsapit ng hating gabi, hindi dinalaw ng antok si Laziel. Nakatayo siya sa tabi ng bintana ng kanyang maliit na kwarto sa dulo ng mansyon, nakatingin sa malawak na hardin na nilalamon ng dilim. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, nahagip ng kanyang paningin ang isang bulto ng tao, si Lucinda. Nakaluhod ito sa tabi ng isang malaking paso ng halaman, palihim na naghuhukay gamit ang isang maliit na kasangkapan. Nagmamadali at palingalinga sa paligid. Inilibing nito ang isang maliit na bagay na tila isang itim na lalagyan, bago mabilis na tinabunan muli ng lupa ang ibabaw. Umalis si Lucinda na tila walang nangyari, na iwan sa ilalim ng malamig na gabi ang dumi sa pala at ang basang lupa na nagtatago ng isa na namang malagim na lihim. Binalot ng malalim at tahimik na gabi ang buong mansyon sa burol ng Mandurriao. Ngunit sa loob ng madilim na silid ni Isadora, nag-alab ang isang kalbaryo. Namimilipit siya sa gitna ng malapad niyang kama, basang-basa ng malamig na pawis ang kanyang noo at leeg. Higpit na higpit ang pagkakakuyom ng kanyang mga palad sa makapal na kumot habang pilit niyang nilalabanan ang matinding sakit na tila mga nagbabagang karayom na tumutusok sa kanyang mga binti. Ito ang kalupitan ng kanyang kalagayan. Ang kanyang isip ay patuloy na nakakaramdam ng matinding hapdi sa mga ugat na matagal nang namatay at naparalisa. Walang luhang tumutulo mula sa kanyang mga mata dahil sa labis na pagkabigla ng kanyang katawan. Tanging ang mabigat at naghahabol niyang paghinga ang nagpapatunay sa kanyang tahimik na pagdurusa. Bumukas ang pinto at mabilis na pumasok si Laziel. May bitbit na maliit na palanggana ng maligamgam na tubig at malinis na tuwalya. Hindi na siya humingi ng pahintulot. Agad siyang naupo sa gilid ng kama at maingat na inalis ang nakadagan na kumot sa mga binti ni Isadora. Piniga niya ang tuwalya at dahan-dahang idinampi ang nakakapasong init nito sa naninigas na kalamnan ng babae. Gamit ang kanyang malalaki at magagaspang na palad, sinimulan niyang masahihin ang mga binti ni Isadora ng may buong pag-iingat at mataas na paggalang. Tila ba humahawak ng isang mamahaling porselana na takot siyang mabasag. Habang hinihilot ni Laziel ang manhid na binti ni Isadora, napansin niya ang patuloy na panginginig ng mga balikat nito at ang luha ng paghihirap na tuluyan ng kumawala sa mga mata ng babae. Itinigil niya sandali ang kanyang ginagawa, inabot ang mukha ni Isadora at ginamit ang kanyang hinlalaki upang banayad na pahirin ang mga luha sa pisngi nito. Upang ilayo ang isip ni Isadora sa matinding sakit, nagsimulang magsalita si Laziel gamit ang isang mababa at nakakapanatag na boses. 10 taon na ang nakalilipas, umuulan ng malakas sa squatters area ng La Paz. Panimula niya habang ipinagpatuloy ang paghilot. Nasa labas kami ng nanay ko at ng maliit kong kapatid na si Marikit, basang-basa sa putik. Kakagiba lang ng barong-barong namin. Wala kaming mapuntahan, wala kaming makain. Akala ko, katapusan na namin.
Bahagyang natigilan si Isadora sa pag-iyak. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakinig sa umaalon na tinig ng lalaki. Pilit na inuunawa kung bakit sinasabi nito ang mga bagay na yon. Pagkatapos, may dumating na isang magandang babae at isang mabait na lalaki. May dala silang mga papel at inalok kami ng isang ligtas na malilipatan. Patuloy ni Laziel, nakatitig ng diretso sa mga mata ni Isadora. Kayo po iyon, Ma'am Isadora. Kayo ni Sir Aurelio. Ang proyektong Aurelio Homes ang nagligtas sa pamilya ko mula sa kalsada. Kaya nang malaman kong kailangan ninyo ng mag-aalaga, hindi lang ang dobleng sweldo para sa dialysis ng nanay ko ang dahilan, kaya ako nandito. Nandito ako para bayaran ang buhay na ibinigay ninyo sa amin. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Isadora. Nawala ang hapdi sa kanyang mga binti, napalitan ng isang mainit na alon na dahan-dahang tumunaw sa makapal na yelo na matagal nang bumabalot sa kanyang puso. Tinitigan niya ang lalaking nasa kanyang harapan. Ang lalaking ininsulto niya, binato niya ng masasamang salita at pilit na itinaboy. Hindi niya inaasahan na sa gitna ng pagtataksil ng sarili niyang kadugo at matalik na kaibigan, isang estranghero mula sa kanyang nakaraan ang babalik upang maging liwanag sa kanyang pinakamadilim na gabi. Dahan-dahang bumagsak ang panibagong mga luha mula sa mga mata ni Isadora. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang uri ng ginhawa na matagal na niyang pinapanabikan. Bahagyang nanginig ang kanyang mga labi bago bumitaw ang isang napakahina, ngunit taos-pusong salita. Salamat, ngumiti si Laziel, isang ngiting punong-puno ng pag-asa. Ipinagpatuloy niya ang pag-aalaga hanggang sa unti-unting kumalma ang paghinga ni Isadora at dinalaw ito ng antok. Hindi umalis ang binata. Nanatili siyang nakaupo sa sahig sa tabi ng kama. Bago tuluyang matulog, dahan-dahang inabot ng mga daliri ni Isadora ang laylayan ng lumang kamiseta ni Laziel. Mahigpit niya itong hinawakan na para bang ito ang nag-iisa niyang angkla upang hindi siya tangayin ng mga alon ng bangungot. Sa unang pagkakataon, matapos ang aksidente, nakaramdam si Isadora ng tunay na kaligtasan. Habang pinapanood ni Laziel ang mahimbing na pagtulog ng babae, may nahagip ang kanyang mga mata mula sa siwang ng bintana. Sa dulo ng madilim na hardin, sa ilalim ng malaking puno ng mangga, nakatayo ang isang matangkad na bulto ng lalaking nakasuot ng itim. Nakatingala ito at walang kurap na nagmamasid sa bintana ng silid ni Isadora. Bago pa man makatayo si Laziel upang silipin itong maigi, mabilis na naglaho ang anino sa gitna ng mga puno. Kinaumagahan, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, lumabas si Laziel sa gate ng mansyon upang itapon ang mga itim na supot ng basura. Pabalik na sana siya nang mapansin niya ang dalawang pamilyar na bulto sa hindi kalayuan, nag-uusap sa gilid ng mataas na pader. Nagtago si Laziel sa likod ng malaking haligi at tahimik na nagmasid. Nakita niya si Celestino. May kausap itong isang lalaking nakasuot ng maruming uniforme ng mekaniko. May mga langis pa ang muka at kamay. Tumingin-tingin muna sa paligid si Celestino bago mabilis na inabot sa lalaki ang isang makapal na kayumangging sobre na halatang punong-puno ng salapi. Ngumiti ang mekaniko, itinago ang sobre sa loob ng kanyang diaket at mabilis na pumasok sa kanyang sasakyan. Binasag ng sunod-sunod na pag-arangkada ng makina ng lumang sasakyan ang katahimikan ng umaga. Nag-iwan ng maitim na usok at isang mabigat na katanungan sa isip ni Laziel kung anong madugong sikreto ang binabayaran ni Celestino upang manatiling nakabaon sa limot. Sa lumipas na 3 araw, naging tahimik at matalim na tagamasid si Laziel sa bawat kilos sa loob ng mansyon. Napansin niya ang isang nakakabahala at paulit-ulit na senaryo tuwing hapon. Matapos piliting ipainom ni Lucinda ang mga puting kapsula kay Isadora, nagbabago ang timpla ng buong pagkatao ng babae. Nawawala ang talim sa mga mata nito, napapalitan ng isang blangko at walang buhay na titig. Matalas itong nakatulala sa pader.
Bumubulong ng mga salitang walang kabuluhan at kinakausap ang hangin na tila ba kaharap pa rin nito ang yumaong asawa. Nakita ni Laziel kung paano pinagtatawanan ni Ina Celestino at Lucinda ang kalunos-lunos na kalagayang ito mula sa siwang ng pinto, isang patunay ng labis nilang kasamaan. Hindi na makapaghintay si Laziel na may mangyaring masama. Nang matukso si Lucinda, naiwan sandali ang bote ng gamot sa ibabaw ng mesa upang sagutin ang isang tawag sa telepono. Mabilis na kumilos ang binata. Kinuha niya ang bote, binuksan ang mga kapsula, at itinapon ang mapait at nakalalasong pulbos na laman nito sa inidoro. Pinalitan niya ito ng dinurog na bitamina na may parehong kulay, maingat na isinara, at ibinalik sa eksaktong pwesto bago pa man bumalik ang huwad na kaibigan. Lumipas ang 2 araw ng palihim na pagpapalit ni Laziel sa mga gamot. Unti-unting napawi ang makapal na ulap na bumabalot sa isipan ni Isadora. Naging malinaw muli ang kanyang paningin. Wala na ang mga boses na bumubulong sa kanyang tainga. Wala na ang mga nakakatakot na anino na gumagapang sa kisame tuwing gabi. Sa kanyang pagbabalik sa katinuan, isang nakapangingilabot na katotohanan ang dumagan sa kanyang dibdib. Hindi siya sinisiraan ng bait ng kanyang kalungkutan. Sinasadya siyang lasunin upang tuluyan siyang mabaliw at maipasok sa asilo. Ang pamilyang dapat sana'y nag-aaruga sa kanya ay ang mismong mga halimaw na sumasakal sa kanya araw-araw. Dahil sa matinding takot at pakiramdam ng kawalan ng kalaban-laban, hindi na napigilan ni Isadora ang sarili. Nang pumasok si Laziel sa kanyang silid upang magdala ng hapunan, nakita nitong nakasiksik ang babae sa isang sulok ng kama, nanginginig ang buong katawan at walang tigil sa pag-iyak. Halos hindi makahinga si Isadora sa tindi ng paninikip ng kanyang dibdib. Ramdam na ramdam ang panganib na nakaambas sa kanyang buhay sa loob mismo ng sarili niyang pamamahay. Mabilis na ibinaba ni Laziel ang tray. Nilapitan niya ang babae. Lumuhod sa gilid ng kama at walang pag-aalinlangang kinuha ang magkabilang kamay ni Isadora na kasing lamig ng yelo. Mahigpit niya itong hinawakan. Ipinaparamdam ang init ng kanyang mga palad na nag-aalok ng proteksyon. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha, sapat upang maramdaman ni Isadora ang kanyang maiinit na paghinga na nagbibigay ng kalma sa magulo nitong isipan. Ipinatong ni Laziel ang kanyang noo sa noo ng babae. Ipinikit nila pareho ang kanilang mga mata, hinahayaan ang tahimik na ugnayan ng kanilang mga kaluluwa na maghilom sa panginginig ng dalaga. Hindi ka baliw, Isadora. Nandito ako. Ililigtas kita. Bulong ni Laziel, isang pangakong mas matibay pa sa bakal. Hindi ko hahayaang saktan kanila. Magiging pananggamo ako. Binuksan ni Isadora ang kanyang mga mata. Sinalubong ang malalim at tapat na titig ni Laziel. Sa piling ng lalaking ito, nahanap niya ang tapang na matagal na niyang ibinaon sa limot. Huminga siya ng malalim at sinabi sa binata ang huling habilin ni Aurelio bago ito mamatay, isang mahalagang ebidensya na itinago ng kanyang asawa sa lumang bodega ng mansyon na maaring magpatunay sa pagnanakaw at sabuatan ni Celestino. Kinagabihan, binalot ng pusikit na dilim ang buong kabahayan nang magpasyang kumilos si Laziel. Gamit ang isang maliit na ilaw mula sa kanyang telepono, palihim siyang naglakad patungo sa lumang bodega sa likurang bahagi ng mansyon. Amoy alikabok at lumang kahoy ang sumalubong sa kanya pagkapasok. Sa paghahalongkat niya sa mga nakasalansan na kahon, nahagip ng kanyang ilaw ang isang maliit na itim na kahon na maalikabok at nakapatong sa pinakamataas na bahagi ng aparador ni Aurelio. Tila may kakaibang pakiramdam ang kahon na iyon na umaakit sa kanya, isang lihim na naghihintay na mabuksan. Ngunit bago pa man niya ito maabot, nakita niya ang hinahanap niya sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang libro sa ibabang estante. Isang lumang hard drive na maingat na ibinalot sa plastik. Kinuha niya ito at mahigpit na hinawakan, nakaramdam ng tagumpay na sa wakas
ay may hawak na silang alas laban sa mga demonyong sumisira kay Isadora. Akmang tatalikod na siya palabas nang biglang tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang unti-unting pagbukas ng mabigat na pintuang kahoy ay lumikha ng isang nakakakilabot na ugong na bumasag sa katahimikan ng gabi. Pumasok ang nakakapasong liwanag mula sa pasilyo na naglantad sa kanyang kinatatayuan. Sa hamba ng pinto, isang malaking anino ang bumalot sa sahig. Naroon si Celestino. Walang kurap na nakatitig sa kanya at sa kanang kamay nito ay nakahawak sa isang bakal na nagdadala ng kamatayan. Umaling-aungaw sa buong silid ang malamig na tunog ng pagkasa ng baril sa gitna ng dilim. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Laziel nang mapagtanto niya ang panganib na nasa kanyang harapan. Sa hamba ng pintuan ng lumang bodega, nakatayo si Celestino na may hawak na baril. Ang malamig at maitim na dulo nito ay tuwirang nakatutok sa dibdib ng binata. Ginamit ni Laziel ang lahat ng kanyang pagpipigil upang hindi magpakita ng takot. Sa isang mabilis at kalkuladong galaw sa ilalim ng dilim, naibulsa niya ang balot na hard drive at mabilis na dinampot ang isang maalikabok at kinakalawang na kandelabrang pilak mula sa kahon. Binasag ng malamig at mapagbanta na boses ni Celestino ang nakakabinging katahimikan. Tinanong nito kung ano ang ginagawa ng isang hamak na utusan sa lugar na yon sa ganitong oras ng gabi. Ibinaba ni Laziel ang kanyang ulo, isinuot ang maskara ng isang desperado at mukhang pererang mahirap. Nangangatog ang boses niyang nagdahilan na naghahanap lamang siya ng mga lumang gamit na maaari niyang ibenta sa labas upang maidadagdag sa pambayad sa ospital ng kanyang ina. Isang mapangutyang halakhak ang lumabas sa mga labi ni Celestino. Unti-unti nitong ibinaba ang hawak na armas, tila naniwala sa pagiging gahaman ng binata. Pinandirihan nito si Laziel. Tinawag itong isang patay gutom na magnanakaw at marahas na inutusang lumabas at bumalik sa sariling silid. Kung ayaw nitong umuwing, isang malamig na bangkay. Tahimik na tumango si Laziel. Bit-bit ang kandelabra, ngunit sa loob ng kanyang bulsa ay ligtas na nakatago ang susi sa katotohanan. Pagsapit ng malalim na gabi, nang matiyak ni Laziel na tulog na ang buong mansyon, palihim siyang pumasok sa silid ni Isadora, dala ang isang lumang laptop. Nakaupo ang babae sa kanyang wheelchair, balot ng makapal na kumot at may bakas ng matinding kaba sa kanyang mga mata. Ikinabit ni Laziel ang hard drive. Lumitaw sa screen ang iisang audio file na may petsang isang araw bago ang malagim na aksidente. Nanginginig ang kamay ni Isadora nang pindutin niya ang panimula ng recording. Umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na silid ang isang pamilyar na boses. Ang boses ni Aurelio. Tila isang multo mula sa nakaraan na naghahanap ng katarungan. Sa pamamagitan ng basag at nagmamadaling tinig, ipinagtapat ni Aurelio ang kanyang nadiskubre. Nalaman nitong unti-unting ninanakaw ni Celestino ang pondo ng Aurelio Homes at inililipat sa mga pekeng kumpanya. Narinig din sa recording ang matinding takot ng asawa dahil nakatanggap ito ng banta sa buhay at ang hinalang may ginawang masama si Celestino sa preno ng kanilang sasakyan upang patahimikin siya ng tuluyan. Nagtapos ang mensahe sa isang madamdaming pamamaalam, nagpapaalala kay Isadora na mag-iingat at kung gaano niya ito kamahal. Natapos ang recording ngunit patuloy na nag-echo ang mga salita ni Aurelio sa isipan ni Isadora. Ang matagal na niyang pinaniniwala ang aksidente ay isa palang malamig at planadong pagpatay. Ang mas malala, ang sarili niyang kadugo, ang kumuha sa buhay ng kaisa-isang lalaking nagmahal sa kanya. Isang matinding alon ng pighati at puot ang sumalpok sa kanyang dibdib. Hindi na niya kinaya. Isang nakadudurog na paghagulgol ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang uri ng iyak na nagmumula sa pinakailalim ng isang kaluluwang pinagkaitan ng katarungan. Walang pag-aalinlangan, lumapit si Laziel at hinila si Isadora mula sa kanyang wheelchair
patungo sa isang mahigpit at nagpoprotektang yakap. Ibinaon ni Isadora ang kanyang mukha sa malapad na dibdib ng binata. Hinahayaang umagos ang kanyang mga luha nang walang pigil. Ipinulupot ni Laziel ang kanyang mga bisig sa nanginginig na katawan ng babae. Hinahaplos ang buhok nito habang patuloy na bumubulong ng mga salitang nagpapatahan. Wala siyang pakialam kung nababasa na ang kanyang damit. Ang mainit na luha ni Isadora na tumagos sa manipis na tela ng kanyang kamiseta at dumampi sa kanyang balat ay tila naging isang sagradong tatak, isang mantsa ng matinding sumpa laban sa mga kalaban at isang pangako na hindi niya iiwan ang babaeng ito hanggang sa makamit nila ang hustisya. Nang unti-unting humupa ang pag-iyak ni Isadora, ibinahagi ni Laziel ang kanyang plano. Ipadadala niya ang mga laman ng hard drive sa kanyang nakababatang kapatid na si Marikit, isang mag-aaral ng accounting. Gagamitin nila ang talino ng dalaga upang tuntunin ang nawawalang pera at ilantad ang mga pekeng kumpanya ni Celestino. Sumang-ayon si Isadora, nag-aalab ang determinasyon sa kanyang namamagang mga mata. Subalit sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, umilaw ang telepono ni Laziel. Isang mensahe mula kay Marikit ang nagpabigat sa kanyang pakiramdam. Ipinapaalam ng dalaga na ang kanilang tiyahing si Flora ay biglang nagkaroon ng malaking halaga ng pera at nagtatanong kung totoo bang sa mga Vergara nagtatrabaho si Laziel. Isang katanungan ang nabuo sa isip ng binata. Paano nalaman ng kanyang sakim na tiyahin ang kanyang sikreto at sino ang nagbabayad dito? Sa labas ng silid ni Isadora, sa madilim na bahagi ng pasilyo, nakadikit ang gilid ng mukha ni Lucinda sa makapal na pintuang kahoy. Pigil ang kanyang paghinga habang pinapakinggan ang mahihinang hikbi at ang mga binibitawang salita sa loob. Nang marinig niya ang salitang hard drive at ang plano ng dalawa, dahan-dahan siyang umatras. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Sa halip, isang dahan-dahan at malademonyong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tumingin siya sa malaking salamin sa gilid ng pasilyo at ang refleksyong bumalik sa kanya ay ang mukha ng isang ahas na handa ng tumuklaw at pumatay ng walang pag-aalinlangan. Ang tahimik at payapang hapon sa isang maliit na eskinita sa La Paz ay biglang binasag ng malakas na kalabog ng pintuan. Dalawang malalaking lalaking nakaitim ang marahas na pumasok sa barong-barong ng mga Llorente. Hindi sila nanakit, ngunit ang kanilang presensya ay naghahasik ng lagim. Itinulak nila si Marikit na noon ay nag-aaral sa isang sulok, dahilan upang magkalat ang kanyang mga libro sa sahig. Pinagbabantaan nila ang nanlalambot at nahihirapang huminga na ina ni Laziel na nakahiga sa papag. Isang lalaki ang kumuha sa mga gamot nito at walang awang itinapon sa maruming sahig. Mula sa labas, nakangising nanonood ang kanilang tiyahing si Flora. Hawak ang isang makapal na rolyo ng pera na kababayad lang sa kanya, kapalit ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng pamilya. Habang dinuduro-duro ng mga lalaki ang umiiyak na si Marikit, may isa pang lalaking palihim na kumukuha ng mga litrato mula sa kabilang kalsada. Mga larawan ng takot, kawalan ng pag-asa at pagkawasak. Samantala, sa loob ng marangyang mansyon, buong pag-asang naghihintay si Isadora kay Laziel. Ngunit hindi ang binata ang pumasok sa kanyang silid. Si Celestino ang dumating, may daladalang isang malaking kayumangging sobre at isang ngiti na mas malamig pa sa yelo. Walang salita, ibinuhos niya ang laman ng sobre sa ibabaw ng maliit na mesa. Mga litrato. Isang matinding lamig ang gumapang sa buong katawan ni Isadora. Nakita niya ang larawan ng umiiyak na si Marikit, ang larawan ng ina ni Laziel na namumutla sa takot, ang larawan ng nagkalat nilang mga gamot sa sahig. Nagsalita si Celestino gamit ang isang malumanay, ngunit puno ng lasong tinig. Simple lang ang pagpipilian mo, mahal kong pinsan. Wika nito, tila isang amang nagpapayo sa kanyang suwail na anak. Ibigay mo sa akin ang totoong hard drive. Kalimutan mo na ang lahat. Kung hindi, itinuro niya ang mga larawan.
mawawala sa ospital ang pangalan ng nanay niya. Alam mo namang isa ako sa mga may-ari doon. At ang kapatid niya, napakagandang dalaga. Sayang naman kung isang araw ay hindi na siya makakauwi galing eskwela dahil sa isang aksidente. Gumuho ang buong mundo ni Isadora. Ang pag-asang nagsisimula pa lamang sumibol sa kanyang dibdib ay biglang niluray at tinapakan sa kanyang harapan. Ngayon niya napagtanto ang malagim na katotohanan, ang pagmamahal na nararamdaman niya para kay Laziel. Ang munting liwanag na ibinigay nito sa kanyang madilim na buhay ay ang mismong naging armas na gagamitin ng kalaban upang tuluyan silang wasakin. Ang paglaban niya para sa katarungan ay magiging katumbas ng buhay ng mga inosenteng tao. Babalik ako mamaya. Pagtatapos ni Celestino, bago tumalikod at iwan si Isadora na nag-iisa kasama ang mga larawan ng pagdurusa. Nang magsara ang pinto, hindi na napigilan ni Isadora ang sarili. Sumigaw siya, isang sigaw na walang tinig, puno ng sakit at pagkabigo. Paano niya sasabihin kay Laziel na siya mismo ang dahilan kung bakit nasa bingit ng kamatayan ang pamilya nito? Paano niya hahayaang isakripisyo ng binata ang lahat para sa kanya? Hindi niya kaya. Napako ang kanyang tingin sa isang identification card na naiwan ni Laziel sa ibabaw ng kanyang mesa. Dahan-dahan niyang inabot ito. Tinitigan niya ang nakangiting mukha ng binata sa litrato. Isang nangiting simple, tapat at punong-puno ng pangarap. Isang ngiting winasak niya. Hinaplos niya ang maliit na larawan gamit ang kanyang nanginginig na daliri bago tuluyang bumagsak ang isang patak ng mainit na luha mula sa kanyang mga mata, isang luha ng pamamaalam. Sa sandaling iyon, alam na niya ang kailangan niyang gawin. Ang pinakamasakit at pinakamalupit na desisyon na gagawin niya sa buong buhay niya. Sa pasilyo, nagkasalubong si Severina, ang matandang kasambahay, at si Lucinda. Napansin ng matanda ang kakaibang saya sa mga mata ni Lucinda. Sa pagdaan nito, nahagip ng mata ni Severina ang bahagyang nakabukas na pinto ng silid ni Lucinda. Sa ibabaw ng mesa nito, nakita niya ang isang pamilyar na kwintas. Ang kwintas na suot ni Isadora noong araw ng aksidente na matagal nang sinasabing nawawala. Sa kabilang dulo ng mansyon, masayang naglalakad si Laziel sa mahabang pasilyo patungo sa silid ni Isadora. May dala siyang isang maliit na bungkos ng mga sariwang bulaklak na sampagwita na pinitas niya mula sa hardin. Ang paboritong bulaklak ng babae. Isang matamis na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi, puno ng pag-asa at pananabik. Wala siyang kaalam-alam sa buhawing nag-aabang sa kanya, handang wasakin ang lahat ng pinapangarap niya. Ang bawat yapak niya palapit ay isang hakbang patungo sa pagkadurog ng kanyang puso. At ang halimuyak ng mga bulaklak ay ang huling samyo ng kaligayahan bago ito tuluyang lamunin ng isang malagim at madugong sakripisyo. Masayang binuksan ni Laziel ang pinto ng silid, dala ang halimuyak ng mga bulaklak na sampagita na pilit niyang isisingit sa madilim na mundo ni Isadora. Ngunit ang namangiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho nang makita niya ang eksena sa loob. Nakaupo sa isang silya sina Celestino at Lucinda. May mga mapanuyang nanggisi sa kanilang mga mukha na tila mga buwitreng nag-aabang sa isang mamamatay na biktima. At sa gitna ng silid, nakaupo si Isadora. Sa kanyang wheelchair, ang mukha ay isang blangkong pader na walang mababakas na anumang emosyon. Magandang hapon po. Bati ni Laziel, pilit na pinatatatag ang kanyang boses sa kabila ng mabigat na tensyon sa hangin. Inilahad niya ang mga bulaklak kay Isadora. Ngunit sa halip na tanggapin ito, tinitigan lamang siya ng babae gamit ang mga matang malamig at patay. Mga matang hindi niya nakilala. Bakit ka nandito? Tanong ni Isadora. Ang bawat salita ay kasing talas ng bubog. Tapos na ang trabaho mo. Lumayas ka na. Naguluhan at nasaktan, humakbang palapit si Laziel. Iniisip na marahil ay may kung anong masamang ginawa na naman ang dalawang ahas sa babae. Isadora,
Anong nangyayari? Mahinang tanong niya. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalapit, isang malakas na sampal mula sa kamay ni Isadora ang dumapos sa kanyang pisngi. Ang tunog ng sampal na yon ay umaling-awngaw sa buong silid, masakit, nakakabingi at nakakawasak. Natigilan si Laziel, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa matinding pagkabigla. "Huwag nang huwag mo akong hahawakan," sigaw ni Isadora. Ang kanyang boses ay puno ng galit na hindi niya kailanman narinig mula rito. "Isa kang hamak na utusan. Mukha kang pera. Akala mo ba papatulan ko ang isang hampas lupang tulad mo? Nagkamali ka. Pinaniwala lang kita para makuha ko ang gusto ko. Ngayon na wala ka ng silbi, lumayas ka sa paningin ko." Ang bawat salita ay tila isang punyal na paulit-ulit na itinarak sa puso ni Laziel. Humigpit ang kanyang panga. Pinilit niyang salubungin ang mga mata ni Isadora, naghahanap ng kahit katiting na bakas ng pagsisinungaling, kahit isang maliit na pag-aalala. Sa isang saglit, sa likod ng nag-aapoy na galit, nakita niya ito. Isang kumikislap na patak ng luha, isang tahimik na pagmamakaawa na nagsasabing, "Umalis ka na para sa kaligtasan mo." At sa sandaling iyon, naintindihan niya ang lahat. Isang palabas, isang masakit at madugong palabas para iligtas siya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Laziel. Tinanggap niya ang kahihiyan. Yumuko siya ng bahagya. Hindi na siya nagsalita. Tahimik siyang tumalikod, naglakad patungo sa pintuan habang naririnig ang malulutong na halakhak ng tagumpay mula kina Celestino at Lucinda sa kanyang likuran. Sa pagdaan niya, dahan-dahan niyang binitiwan ang hawak ng mga bulaklak. Isa-isang nahulog sa sahig ang mga puting talulot ng sampagita. Tinatapakan ng kanyang paalis na mga yapak, sumasagisag sa pag-ibig na dinurog bago pa man ito mamukadkad. Nang magsara ang pinto, gumuho ang lahat ng lakas ni Isadora. Ang matinding panginginig ng kamay na ginamit niya sa pananampal ay hindi na niya napigilan. Mahigpit niya itong itinago sa kanyang likuran. Kinukuyom ng mariin. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad upang ilipat ang sakit mula sa kanyang puso patungo sa kanyang katawan. Nanatili siyang nakatingin sa kawalan habang sa loob-loob niya ay paulit-ulit niyang naririnig ang tunog ng papalayong mga yapak ng lalaking minahal niya at sinaktan. Sa labas ng malaking gate ng mansyon, nagsimulang pumatak ang ulan na tila nakikidalamhati sa naganap na trahedya. Huminto si Laziel sa gitna ng daan. Hinayaan niyang mabasa ng malamig na ulan ang kanyang buong katawan. Hinahayaan itong hugasan ang init ng sampal sa kanyang pisngi. Ngunit hindi nito kayang pawiin ang hapdi sa kanyang puso. Tumingala siya sa bintana ng silid ni Isadora. Sa kabila ng layo at ng makapal na buhos ng ulan, alam niyang nasa likod ng bintanang iyon ang isang babaeng kapwa niya nasasaktan. Bumulong siya sa hangin, isang pangakong isinumpa sa langit at sa lupa. "Hindi kita susukuan, babalikan kita, pangako." Ang lamig ng sahig at ang amoy ng putik ay ang mga unang sumalubong kay Laziel sa kanyang pagbabalik sa maliit nilang barong-barong sa lapas. Naabutan niya ang kanyang kapatid na si Marikit na umiiyak habang pinupulot ang mga nagkalat na gamot, at ang kanilang ina na nakahiga sa papag, nanginginig sa takot at hirap huminga. Walang salitang namutawi sa mga labi ni Laziel. Sa halip, isang nag-aalab na apoy ng determinasyon ang pumalit sa hapdi ng kanyang puso. Kinagabihan, sa ilalim ng nag-iisang bumbilya na nagsisilbing ilaw ng kanilang tahanan, isang lihim na pagpupulong ang naganap. Palihim na tumakas si Severina mula sa mansyon. Bit-bit ang isang maliit na bag ng mga damit upang magpanggap na umuuwi sa probinsya. Ikinuwento ng matanda ang lahat ng kanyang nakita at narinig. Ang pananakit ni Lucinda, ang patuloy na pagpapanggap ni Isadora, at ang kwintas na ninakaw. Habang ang dalawa ay nag-uusap, abala si Marikit sa harap ng isang lumang laptop.
gamit ang kanyang angking talino sa accounting at ang kopya ng mga dokumento mula sa flash drive na naunang naipadala ni Laziel. Tinahak niya ang isang masalimuot na digital na daan. Sinundan niya ang bawat sentimong ninakaw ni Celestino na tila isang asong tinutugis ang dugong nagkalat sa kagubatan. Hindi nagtagal. Sa gitna ng mga numero at mga pangalan ng kumpanya, nahanap niya ang mga ito. 3 pekeng korporasyon na nakarehistro sa mga taong hindi umiiral. Ang mismong mga lungga kung saan itinatago ni Celestino ang milyon-milyong pisong ninakaw nito mula sa pondong pangkawanggawa. Samantala, sa loob ng malaki at malamig na mansyon, tila isang bangkay na may buhay, si Isadora. Araw-araw, isinasabuhay niya ang papel ng isang tuluyang nasiraan ng bait. Nakatulala sa kawalan, kinakausap ang mga pader, at tumatawa ng walang dahilan. Tinitiis niya ang bawat masasakit na salita mula kay Lucinda, ang bawat marahas na pagtulak sa kanyang wheelchair, ang bawat sampal na lihim na dumadapos sa kanyang pisngi kapag walang ibang nakatingin. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman niyang paubos na ang kanyang lakas, ngunit kumakapit siya sa iisang bagay. Sa ilalim ng bandihadong pinaglalagyan ng kanyang pagkain na dinadala ni Severina, palihim niyang idinidikit ang isang munting ibon na gawa sa tinuping papel mula sa tissue. Isang sikretong mensahe na nagsasabing buhay pa ang kanyang pag-asa na hindi pa siya sumusuko sa laban. Isang hapon, dumating ang kanilang tiyahing si Flora sa eskinita, may dalang balita. Nag-aalok daw ng malaking pera si Celestino kapalit ng impormasyon kung saan nagtatago si Laziel. Subalit naunahan na ng binata ang kasakiman ng kanyang tiyahin. Sinadya niyang magpakita sa isang malayong kamag-anak sa kabilang bayan at siniguradong makikita ito ni Flora. Agad na ibinenta ng babae ang maling impormasyon kay Celestino na siyang nagbigay ng sapat na oras at kalayaan kay Laziel upang ihanda ang kanilang huling pasabog. Sa huling pagbisita ni Severina, bago ito tuluyang umalis, may inabot itong isang maliit na bagay kay Laziel. Isang flash drive, isang eksaktong kopya ng orihinal na nasa kamay na ng mga kalaban. Isang kopya na naglalaman ng boses ni Aurelio. At ngayon, maging ang mga ebidensyang nakalap ni Marikit, ito na ang kanilang sandata. Gabi. Pumasok si Lucinda sa silid ni Isadora. May daladalang isang magarbong gown na kumikinang sa dilim. Marahas niyang hinubad ang damit pantulog ni Isadora at sa pilitang isinuot dito ang magandang bestida. Magpaganda ka. Bulong ni Lucinda sa tainga ni Isadora. Ang kanyang hininga ay amoy lason. Dahil bukas ng gabi, sa engrandeng charity gala, para sa alaala ni Aurelio, ipapakita natin sa buong mundo kung gaano ka nakabaliw. Pagkatapos noon, opisyal ka nang idedeklara ng korte na wala sa tamang pag-iisip. At ang lahat ng pinaghirapan mo ay sa amin na. Iniwan ni Lucinda si Isadora sa gitna ng silid, nakasuot ng isang napakagandang damit, ngunit may mga matang walang buhay, tila isang manikang inihahanda para sa sarili nitong libing. Ang gabi ng Aurelio Sarmiento Charity Gala ay bumalot sa pinakamagarbong hotel sa buong Iloilo. Kumikinang ang mga ilaw, umaagos ang mamahaling alak, at nagkalat ang mga mayayamang panauhin na suot ang kanilang pinakamahahalagang alahas. Sa gitna ng lahat ng ito, si Isadora ay tila isang diamanteng exhibit sa isang museo. Nakaupo sa kanyang wheelchair, nakasuot ng isang napakagandang gown, ngunit ang kanyang mga mata ay blanko at walang buhay. Ginamit siya ni Celestino at Lucinda bilang isang palamuti. Ipinapakita sa lahat ang kaawa-awa niyang kalagayan bago ito tuluyang ikulong sa isang VIP room sa ikalawang palapag. Doon, hihintayin niya ang takdang oras kung kailan ia-anunsyo ng dalawa sa entablado na siya ay tuluyan ng nawala sa sariling katinuan. Samantala, sa maingay at magulong kusina ng hotel, isang lalaking nakasuot ng uniforme ng waiter ang abalang nagpupunas ng mga baso. Si Laziel.
Gamit ang pekeng ID na gawa ng isang kaibigan, nagawa niyang makapasok sa pinakapusod ng teritoryo ng kalaban. Ang bawat segundo ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Alam na sa itaas ay nag-iisa at walang kalaban-laban si Isadora. Sa loob ng VIP room, 2 malalaking bantay ang nakatayo sa magkabilang gilid ng pinto. Nagpupumigla si Isadora. Sinusubukang itulak ang kanyang wheelchair patungo sa labasan. Ngunit hinarangan siya ng mga ito. Ang pag-asa na unti-unti niyang inipon sa mga nakaraang araw ay nagsimulang gumuho. Pakiramdam niya ay ito na ang kanyang katapusan. Isang bilanggo sa sarili niyang pangalan, naghihintay na lamang na hatulan ng habambuhay na pagkakakulong sa isang mental hospital. Sa ibaba, sa kusina, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. "Sunog! Sunog!" Sigaw ni Severina habang pasimpleng ibinubuhos ang mantika sa mainit na kalan na lumikha ng makapal at itim na usok. Nagkagulo ang lahat ng empleyado. Ang 2 bantay sa itaas, sa pag-aakalang may totoong sunog, ay nagmamadaling bumaba upang tingnan ang sitwasyon. Iniwan ang pinto ng VIP room na walang nagbabantay. Ito na ang hudyat na hinihintay ni Laziel. Mabilis siyang umakyat sa hagdanan. Sinamantala ang kaguluhan. Isang bantay ang humarang sa kanya, ngunit isang malakas na suntok sa sikmura ang nagpatumba rito. Tinulak niya ang pinto ng VIP room. Doon, nakita niya si Isadora, nakasiksik sa isang sulok, nanginginig sa takot. Ang kanyang magandang ayos ay nagusot na dahil sa pagpupumiglas. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang madamdaming pagkikita sa gitna ng digmaan. Mabilis na lumapit si Laziel, lumuhod sa harap ng wheelchair at walang pag-aalinlangang niyakap ang nanginginig na katawan ni Isadora. Naramdaman ng babae ang init at lakas na dumadaloy mula sa mga bisig ng binata. Isang pamilyar na pakiramdam ng kaligtasan na matagal na niyang pinanabikan. Hinalikan ni Laziel ang noo ni Isadora at sa gitna ng nagbabadyang panganib, bumulong siya ng mga salitang nagpatahan sa lahat ng takot sa puso ng babae. "Tapos na ang paghihirap mo, mahal ko." Pinunasan niya ang mga luha sa pisngi ni Isadora gamit ang kanyang hinlalaki. Maingat niyang inayos ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa magandang mukha nito. Ibinabalik ang dignidad ng isang reynang pansamantalang tinapakan ng mga kaaway. Sa labas ng hotel, palihim na tinatawagan ni Marikit ang hepe ng pulisya. Isang matandang kaibigan ng kanilang yumaong ama, iniuulat ang hostage-taking sitwasyon sa loob. Ngunit nasaan na sila? Sapat pa ba ang oras? Sa ibaba, sa entablado, nagsimula nang magsalita si Celestino. Ang kanyang boses, puno ng pekeng pagdadalamhati, ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Inihahanda na niya ang isipan ng mga manonood, ng media, at ng mga maimpluwensyang tao para sa kanyang huling anunsyo. Ang deklarasyon na si Isadora Vergara ay tuluyan ng nasira ang tuktok at kailangan ng ilayo sa lipunan. Umalingaw-ngaw ang palakpakan ng mga taong nalinlang, isang tunog na tila martilyo ng hukom na naghahatid ng huling sentensya. Nakatayo sa entablado si Lucinda. Tumutulo ang mga pekeng luha mula sa kanyang mga mata habang umaarte na tila isang nagdadalamhating kaibigan. Kasabay nito, ginagamit ni Celestino ang kanyang malumanay na boses upang kumbinsihin ang mga VIP at mga miyembro ng media na ang kaisa-isang paraan upang protektahan ang kumpanya at ang kapakanan ni Isadora ay ang tuluyan na nitong pagpasok sa isang mental hospital. Naghahanda na siyang ipakita ang mga pekeng medical records nang biglang bumukas ng maluwang ang 2 dambuhalang pintuan sa likuran ng bulwagan. Isang nakakabinging katahimikan ang biglang bumalot sa buong lugar. Ang lahat ng mga mata ay napako sa entrada. Mula sa dilim, dahan-dahang pumasok ang isang ilaw. Si Isadora. Nakaupo sa kanyang wheelchair, nakataas ang kanyang noo na tila isang reynang nagbabalik sa kanyang trono at ang kanyang mga mata
ay may talim na kayang humiwa sa pinakamatigas na bakal. Sa kanyang likuran, nakatayo si Laziel. Ang kanyang presensya ay tila isang hindi magigibang pader na nagbibigay ng lakas at proteksyon. Isang alon ng pagkabigla ang dumaan sa mukha ni Celestino, ngunit mabilis niya itong pinalitan ng isang mapagkunwaring ngiti. "Tingnan ninyo," wika niya sa mikropono. "Ang kawawa kong pinsan. Nakatakas na naman sa kanyang mga tagapag-alaga. Huwag kayong mag-alala. Kontrolado namin ang sitwasyon." Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, nagsalita si Isadora. Ang kanyang boses, malinaw, matatag, at puno ng kapangyarihan, ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. "Hindi ako nakatakas, Celestino," panimula niya. Ang bawat salita ay isang dagok sa kasinungalingan ng kanyang pinsan. "Narito ako upang bawiin ang ninakaw ninyo sa akin." Mula sa isang sulok, mabilis na kumilos si Marikit. Isinaksak niya ang isang flash drive sa audiovisual system ng hotel. Sa isang iglap, ang malaking screen sa likuran ng entablado na dapat sanang magpapakita ng mga litrato ni Aurelio ay nagbago. Lumitaw dito ang mga bank transfers, mga pangalan ng mga pekeng korporasyon, at ang daan-daang milyong pisong unti-unting inilipat mula sa pondo ng Aurelio Homes. At pagkatapos, umalingaw-ngaw ang isang pamilyar na boses. Ang huling recording ni Aurelio na naglalantad sa lahat ng kasamaan at plano ng pagpatay ni Celestino. Nagkagulo ang mga panauhin. Ang bulungan ay naging mga sigaw ng pagkagulat at galit. Nagkaturuan sina Celestino at Lucinda. Ang kanilang mga mukha ay namumutla sa takot. Ang kanilang alyansa ay nawasak sa isang iglap. Sa ilalim ng mesa, habang nagsasalita si Isadora at inilalantad ang bawat detalye ng kanilang pananakit at pagtataksil, palihim na inabot ni Laziel ang kamay ng babae. Mahigpit niya itong hinawakan, isang tahimik na pagpaparamdam ng suporta, isang daloy ng lakas na hindi nakikita ng iba. Habang papalapit na sa entablado ang mga security guards, nawala sa sarili si Celestino. Sa sukdulan ng kanyang desperasyon, bumunot siya ng isang maliit na baril mula sa loob ng kanyang coat. Ang sigawan ay naging mas malakas. Itinutok niya ang baril kay Isadora, ang huling taong sumisira sa lahat ng kanyang mga pangarap. "Kung hindi ka mapapasa akin, walang magmamay-ari sa'yo." Sigaw niya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi nag-isip ng 2 beses si Laziel. Sa isang mabilis na kilos, humarang siya sa harap ng wheelchair ni Isadora, handang saluhin ang balag gamit ang sarili niyang katawan. Ipinikit ni Isadora ang kanyang mga mata, naghihintay sa isang putok na wawasak sa kanyang mundo sa pangalawang pagkakataon. Ngunit ang umalingaw-ngaw ay hindi isang putok, kundi ang tunog ng nababasag na buto. Bago pa man makalabit ni Celestino ang gatilyo, isang malakas na puwersa ang dumamba sa kanya mula sa gilid. Dumating na ang mga pulis. Nabali ang kanyang braso sa tindi ng impact at bumagsak ang baril sa sahig. Walang nasugatan. Namimilipit sa sakit si Celestino habang pinipilipit ng mga pulis ang kanyang mga braso patalikod at pinupusasan. Hindi na siya tinignan ni Isadora nang may galit. Sa halip, isang malamig na awa ang mababakas sa kanyang mga mata. Tinitigan niya ang kanyang pinsan, ang lalaking minsan niyang itinuring na kapatid, at ipinamukha dito ang bunga ng kanyang walang hanggang kasakiman. Ang lahat ng karangyaan at kapangyarihan na pinangarap nito ay gumuho sa isang gabi lamang. Sa kabilang panig ng bulwagan, tila isang mailap na daga si Lucinda na naghahanap ng matatakbuhan. Sinubukan niyang tumakas sa pamamagitan ng service exit. Ngunit doon ay naghihintay na sina Dindo, ang matapat na driver, at si Severina, ang kasambahay na nagtiis sa lahat. Hinarangan nila ang kanyang daan, sapat na oras, upang maabutan siya ng mga awtoridad. Nagwala si Lucinda, sumisigaw, nagpupumiglas, habang isinusuot sa kanya ang posas. Ang kanyang magandang mukha ay nabalot ng puot at kabaliwan. Habang hinihila palabas ang 2 salarin, isang malakas na palakpakan
ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang mga taong dati naniniwala sa kanilang mga kasinungalingan ay ngayon pumapalakpak sa katapangan ni Isadora. Sa gabing iyon, hindi lang ang kanyang kumpanya ang nabawi niya, kundi ang kanyang dignidad at ang kontrol sa sarili niyang buhay. Nang tuluyan ng humupa ang kaguluhan at isa-isang nagsimulang umalis ang mga panauhin at media, naiwan sa gitna ng magulong bulwagan sina Isadora at Laziel. Ang bigat ng tensyon ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Tapos na ang bagyo. Sa ilalim ng mga kumikinang paring ilaw ng chandelier, nagkatinginan sila. Isang tingin na puno ng pasasalamat, paghanga, at isang pag-ibig na sinubok ng apoy. Ngunit sa gitna ng tagumpay na yon, isang malamig na katotohanan ang unti-unting gumapang sa isipan ni Laziel. Bumalik na ang lahat sa dati. Si Isadora ay muling naging si Isadora Vergara, ang makapangyarihang reyna ng real estate at siya ay si Laziel Llorente pa rin, ang hamak na tagapag-alaga mula sa lapas. Ang tulay na nag-ugnay sa kanila sa gitna ng panganib ay tila unti-unting gumuho ngayong payapa na ang lahat. Isang hakbang, dalawang hakbang, dahan-dahang umatras si Laziel, lumilikha ng distansya sa pagitan nila. Isang pilit na ngiti ang ibinigay niya kay Isadora, isang nangiting nagpapaalam. "Masaya ako para sa inyo, ma'am," wika niya. Ang formal na tawag ay tila isang pader na muli niyang itinayo sa pagitan nila. Pagkatapos noon, tumalikod siya. Bawat yapak niya palayo ay tila isang milya ang bigat. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Isang malungkot na ritmo ng pamamaalam, iniiwan si Isadora sa gitna ng kanyang nabawing kaharian, ngunit muling nag-iisa. Isang linggo ang mabilis na lumipas matapos ang gabing yanig ng katotohanan ang buong Iloilo. Ang mansyon sa Mandurriao ay hindi na muling binalot ng dilim. Bukas ang lahat ng mga bintana, hinahayaan ang sikat ng araw at sariwang hangin na pumasok sa bawat sulok. Ngunit para kay Isadora, ang bawat malawak na silid ay tila lalong lumaki at naging walang buhay. Nakabalik na siya sa kapangyarihan, hawak na niya muli ang kanyang mga ari-arian. Ngunit ang tanging boses na gusto niyang marinig ay hindi na muling umalingaw-ngaw sa mga pasilyo. Samantala, sa isang masikip at maingay na eskinita sa lapas, bumalik na sa dating gawi ang buhay ni Laziel. Sa loob ng kanilang maliit na barong-barong, abala siya sa pag-aalaga sa kanyang ina na unti-unti nang bumubuti ang kalagayan dahil sa tulong ng mga tunay na doktor na ipinadala ni Isadora bilang pasasalamat. Sa kabila ng lahat, hindi tinanggap ni Laziel ang anumang karagdagang pera. Para sa kanya, sapat na ang malaman na ligtas na ang babaeng mahal niya. Sa tuwing nakatingin siya sa mga bituin sa gabi, nararamdaman niya ang matinding pangungulila. Ngunit pinapaalalahanan niya ang sarili na ang isang bituin ay hindi kailanman maaaring abutin ng isang taong nakatuntong sa putik. Isang hapon, habang naglalaba si Laziel sa labas ng kanilang bahay, ang ingay ng mga bata at ang amoy ng piniritong isda sa paligid ay biglang natigil. Isang marangya at itim na sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa makitid na kalsada ng lapas. Halos lumuwa ang mga mata ng mga kapitbahay, lalo na ang kanilang tiyahing si Flora na noon ay nakasilip sa bintana nang makita ang sasakyang tumigil sa mismong tapat ng bahay ng mga Llorente. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Inilabas ni Dindo ang wheelchair at pagkatapos ay inalalayan si Isadora na makaupo rito. Suot ang isang simpleng puting bestida. Mukhang mas lalong nagniningning si Isadora sa gitna ng karaniwang paligid. Hindi siya nag-alinlangan kahit nadudumihan ng gulong ng kanyang wheelchair sa maputik na daan. Ang kanyang paningin ay nakapako lamang sa lalaking natigilan at nakatayo sa harap ng batya. "Iniligtas mo ako mula sa dilim, Laziel," panimula ni Isadora. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong emosyon. "Tapos ngayon na maliwanag na ang lahat, iiwan mo lang ako sa gitna ng liwanag na mag-isa?"
Binitawan ni Laziel ang hawak na damit. Lumapit siya, ngunit huminto sa distansyang alam niyang dapat niyang panatilihin. Ma'am, magkaiba ang mundo natin. Isa lang akong utusan. Ayaw kong maging mantsa sa pangalan ninyo ngayong maayos na ang lahat. Umiling si Isadora. Kinuha niya ang kamay ni Laziel at marahan itong inilagay sa tapat ng kanyang puso. Ang halaga ko ay hindi nasusukat sa laki ng kumpanya ko o sa ginto sa katawan ko, Laziel. Noong panahong wala akong kwenta, noong panahong tinalikuran ako ng lahat, ikaw lang ang tumingin sa akin bilang isang tao. Ikaw lang ang nagmahal sa akin nang walang hinihintay na kapalit. Hindi na nakapagsalita si Laziel. Ang pader na itinayo niya sa kanyang isip ay gumuhuso sa isang sandali. Lumuhod siya sa harap ng wheelchair ni Isadora at sa gitna ng eskinita ng lapas, sa harap ng maraming taong nakasaksi sa kanilang paghihirap, ay niyakap niya ang babae ng buong higpit. Isang yakap na puno ng paghingi ng tawad at pagpapalaya sa lahat ng takot. Hinarap ni Isadora ang ina ni Laziel na noon ay lumabas na rin sa pintuan. Hinawakan ni Isadora ang mga kamay ng matanda at may paggalang na nagpasalamat dito dahil sa pagpapalaki ng isang anak na may pinakamarangal na puso sa buong mundo. Ang tagpong yon ay nagdala ng luha sa mga mata ng lahat ng nakakita. Sa gitna ng katahimikan at ng init ng hapon, marahang inilapit ni Laziel ang kanyang muka sa mukha ni Isadora. Nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang matagal at malambot na halik. Isang halik na nagbubuklod sa dalawang pusong sugatan na ngayon ay sabay ng maghihilom. Ang paligid ay tila naglaho. Ang ingay ng lungsod ay naging isang malamyos na musika sa kanilang mga pandinig habang unti-unting dumidilim ang paligid at ang sandali ay naging isang matamis na alaala. Pagkalipas ng ilang oras, sa loob muli ng mansyon, nagsimula ang isang bagong yugto. Nakatayo si Laziel sa tabi ng physical therapy bar. Hawak ang mga kamay ni Isadora. Kapag nakatayo ka na muli ng mag-isa, bulong ni Laziel habang nakatitig ng malalim sa mga mata ng babae, may isang tanong ako na matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Ngumiti si Isadora, puno ng determinasyon. Mahigpit siyang humawak sa bakal at kasabay ng bawat panginginig ng kanyang mga binti ay ang pangako ng isang kinabukasan na hindi na sila muling magkakawalay. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang yanigin ng katotohanan ang mga pundasyon ng Mansyong Vergara. Ngayon, ang sikat ng araw sa Iloilo ay tila mas maliwanag at may hatid na bagong pag-asa. Sa gitna ng isang malawak na harding puno ng mga bulaklak, nakatayo ang isang gusaling yari sa puting bato, ang Aurelio Homes Rehabilitation and Community Center. Ito ang katuparan ng pangarap ni Aurelio at ang bunga ng pagbangon ni Isadora. Sa loob ng isang opisina, abala si Marikit sa pag-aayos ng mga huling dokumento. Hindi na siya ang takot na batang nakita ni Laziel noon sa eskinita. Ngayon, siya na ang tumatayong punong accountant ng pundasyon, isang matalinong dalagang puno ng tiwala sa sarili. Sa isang tabi, tahimik na nagbabasa ng dyaryo ang kanilang ina, na ngayon ay malakas na at may kulay na muli ang mga pisngi. Nabalitang kamakailan lamang ay tuluyan ng nabulok sa loob ng madilim na selda sina Celestino at Lucinda. Wala nang gustong dumalaw sa kanila. Ang lahat ng kanilang ninakaw ay nabawi. At ang kanilang mga pangalan ay naging kasing kahulugan na lamang ng pagtataksil at kahihiyan. Sa huli, iniwan silang mag-isa ng mundo na pilit nilang nakuha sa maling paraan. Lumabas si Isadora sa malapad na balkonahe ng center, nakaupo sa kanyang wheelchair, suot ang isang napakagandang bestidang kulay rosas. Tiningnan niya ang larawan ni Aurelio na nakasabit sa bungad ng gusali. Wala na ang hapdi sa kanyang puso, wala na ang puot. Sa wakas, pinatawad na ni Isadora ang sarili niya sa nangyaring aksidente. Natutunan niyang bitawan ang nakaraan upang yakapin ang kasalukuyan. Nahanap na niya ang kapayapaang matagal na niyang ipinagkakait sa sarili.
Nang magsimula ang programa, dahan-dahang gumulong ang wheelchair ni Isadora sa gitna ng entablado. Tumingin siya sa daan-daang tao na naroon, mga pasyente, mga taong dati walang tirahan, at mga kaibigang naging saksi sa kanyang paghihirap. Ang dignidad ng isang tao, panimula ni Isadora, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng inspirasyon, ay hindi nasusukat sa kakayahang maglakad ng tuwid. Hindi ito nasusukat sa ginto o sa pangalan. Ang tunay na dignidad ay nasa kakayahang bumangon muli matapos ang bawat pagkadapa. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa mga nagkasala, kundi ang pagpapatawad sa sarili at ang pagbubukas ng puso upang magmahal muli sa kabila ng lahat ng sugat. Sa dulo ng entablado, nakatayo si Laziel. Nakasuot siya ng isang simpleng barong. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga at pagmamahal. Sa kanyang bulsa ay nakatago ang isang maliit na pelus na kahon na naglalaman ng isang singsing, isang pangako ng habambuhay na pagsasama. Sa gitna ng kanyang talumpati, huminto si Isadora. Tumingin siya kay Laziel at tumango ng bahagya. Dahan-dahang lumapit ang binata at inilahad ang kanyang mga kamay. Sa harap ng lahat, binitiwan ni Isadora ang hawakan ng kanyang wheelchair, gamit ang kanyang buong lakas, determinasyon, at ang inspirasyong nakuha niya mula sa lalaking hindi sumuko sa kanya. Dahan-dahan siyang tumayo. Nanginig ang kanyang mga binti, tumatagaktak ang pawis sa kanyang noo. Ang bawat segundo ay tila isang oras sa bagal. Ngunit sa huli, nagawa niyang humakbang. Isang hakbang, dalawa. At nang tila mawawalan na siya ng balanse, sinalo siya ng mainit at mahigpit na yakap ni Laziel. Hindi na napigilan ng mga tao ang kanilang damdamin. Isang masigabong palakpakan ang umaling-awngaw sa buong paligid, kasabay ng mga hiyaw ng tuwa at pag-iyak ng maraming nakasaksi. Sa bisig ni Laziel, ibinaon ni Isadora ang kanyang muka sa balikat ng lalaki. Hinahayaan ang mga luha ng dalisay na kaligayahan na umagos ng walang pigil. Mahal na mahal kita, bulong ni Laziel sa kanyang tainga, sapat lamang upang marinig ng kanilang mga puso. Mahal na mahal din kita, sagot ni Isadora. Sa ilalim ng asul na langit ng Iloilo, ang dalawang pusong dating winasak ng tadhana ay tuluyan ng naghilom. Ang kanilang kwento ay hindi na tungkol sa sakit, kundi tungkol sa tagumpay ng pag-ibig, pagpapatawad, at ang walang hanggang pag-asa na laging may bagong umagang naghihintay matapos ang pinakamadilim na gabi.